Kamusta? Ito, ang tagal na natin walang vlog na. Ito, life update lang. Maraming nagbago eh. So, hindi ko alam kung naipakita na natin tong sofa na mga bago kasi binenta na namin yung dati nating sofa. Pinalitan namin ng leather kasi inakala namin na mas madaling ma-maintain yung leather. Pero after few days, nagkaroon na ng gas-gas. Ito, binilihan din namin ulit ng cover. Tapos, ayan yung bagong sala. Actually, matagal na to, siguro 2 months na tong sala na to. Living room na nandyan, may bago tayong carpet. Pero yung washable na carpet yan. Yung madaling labahan. Yan, ganyan. Ang itsura. So, tatanggalin mo lang yan, top niya, tapos pwede mo nang labahan. Ayan nga pala si Rambo na. Ewan ko kung lumaki siya, pero mukhang ganun pa rin ang size niya. Medyo nag-matured na siya. Medyo hindi na siya masyado ngayong makulit. Yes, Rambo, say hi. Kasi sigurado na miss ka nila. Ayun naman si Candy kumakain pa. Say hi. Hey guys. Tagal kaming walang vlog. We guys miss you. Oh, Candy. Oh, Rambo. Huwag mo kakainin yan. Halika dito. Ubusin mo muna yung pagkain mo, Candy. Ayan o. Ayan yung itsura niya pagka hinihintay niyang kumain si Candy. So, pinagbibigyan naman niya. Umuupo naman siya at hinihintay niyang matapos si Candy. Candy, ubusin mo na. Ubusin mo na yung food mo. Ito, bigat-bigat mo na, Rambo. Kakainin mo pa yung pagkain ni Candy. Dito ka lang. Okay? Say hi sa mga viewer natin. Matagal ka nilang hindi nakita. Candy, ubusin mo na yung pagkain mo. Ang tagal-tagal mo. Naka-jacket ako ngayon kasi medyo malamig. Ang lamig dito sa Florida ngayon 64 Fahrenheit. Which is around 18 Celsius, mga ganon. So, katamtaman lang. Parang naka-aircon ka lang. Ganda ng araw ngayon. Yan nga, 18 degrees Celsius today. Malamig na. Pero for sure yung mga Canadian dyan, kasi marami akong pinapanood na mga vlog dyan sa Canada. Para sa kanila mainit na to. Pero pag taga rito ko sa Florida at umabot konti ng mga ganyan, 18, para sa amin malamig na to. Pero nag-a-adapt ang katawan niya, so ganyan talaga. Pag nandun din ako sa Canada noon, ganun din yung pakiramdam ko once na nag-positive na yung weather doon. Yung temperature, okay na ulit. Pwede na mag-t-shirt kahit na giniginaw ka pa konti, pero dito konting ginaw lang. Di ba? Jacket kagad. So ito, ganda ng natin ngayon. Napaka-perfect. Yun. This past month, ang hirap ng mag-vlog, no? Nakakapanibago na. Siyempre, matagal na rin tayo hindi masyado nag-vlog. Last na nag-vlog kami nung dumating dito yung mga kaibigan namin. Pero mostly, lang naman yan, pasyal-pasyal vlog. Hindi naman talaga siya parang ganito. Yung regular na daily life natin. Mahirap na siya talagang i-maintain. Kaya believe ako sa mga nagde-daily vlog, lalo na dyan sa mga taga-Canada. Actually, pinapanood ko ngayon si Inags. Medyo nakakatawa lang kasi yung
ano niya, vibe niya, masayahing tao. Kahit na minsan nahihirapan siya sa buhay, masaya pa rin, positive yung outlook niya sa buhay. So yan sinusundan ko. At saka syempre yung mag-asawa sa Calgary, yung tawag doon, si Emma, at saka si kalimutan ko yung pangalan ng mister niya, pero yeah, sila yung kasi minsan pag namimiss ko ang Canada, tinitignan ko yung mga video nila para na rin ulit ako nakakita ng Canada. At nakikita ko nga this last week yata, yung sobrang lamig daw sa Calgary. Then yan, updated din ako sa mga sa mga nangyayari diyan sa immigration diyan sa Canada. Minsan nga sinasabihan ako ni Lena na bakit daw ako nanonood ng ganun, wala naman daw na kaming balak pumunta ng Canada. Kaso wala, natutuwa lang ako pagka nanonood ako ng Canadian vlogs, lalo na pagka yung mga kababayan nating Pinoy. Nakaka-relate ako dahil pinagdaanan din namin noon yun nung nagsisimula pa lang kami dito sa Amerika. So the same thing, the same yung pakiramdam na kikita namin na nagno-normalize yung buhay nila, nagiging stable, alam mo yan, which is ganun din yung parang nangyari sa amin, kasi marks our 10th year anniversary ngayong 2024 dito sa US. Kaya wala lang, nagbabalik tanaw lang tayo, nagiging senti, alam mo yun, yung pakiramdam na kalain mo nung 2014 pumunta kami dito sa US. Syempre na mga dala-dala lang namin mga damit namin, at saka syempre sangkaterbang pangarap. Maraming uncertainties, alam mo yan, na pinagdaanan, maraming mga pagsubok, kasi hindi naman tayo dumating dito na permanent residence kaagad. Working visa lang tayo nung dumating tayo dito. So hindi siya ganun kasiguraduhan, walang kasiguraduhan na forever kami mag-i-stay dito. And sa tingin ko, hindi lang sa swerte yan Sa tingin ko may kasamang syempre dasal, tulong sa Diyos. Kaya siguro naabot namin tong ganito katagal dito sa Amerika. And masasabi na rin natin na kahit pa paano stable na tayo. And okay naman na yung situation natin ngayon dito. Kumbaga, na-regain na natin yung dati nating status sa Pilipinas. And I think more pa, di ba? Siyempre nawala lang siyempre yung wala ka sa sarili mong bayan, yung hometown, yung food, yung friends na naiwan mo doon. 32 years old ako nung dumating ako dito sa US. Ngayon magpo-42 na ako. Kalain mo na, tagal na ng panahon. Miss ko na rin pumunta sa Pilipinas, umuwi ng Pilipinas. Pag may awang Diyos, sana makauwi this year or next year. Para ang problema lang kasi mahirap na rin kasi taga rito na lahat, yung family ko, yung immediate family ko. Mostly mga naiwan na lang sa Pilipinas is mga cousins ko and mga tiyahin ko, mga ganon. Although namimiss ko rin sila makita, pero iba pa rin yung may immediate family ka na mauuwian sana sa Pilipinas. Kaya kung napapansin nyo, mas palagi ang uwi namin ng Canada kasi nandun ang parents ko. Mas komportable kasi syempre wala kang iniisip na nakikitira ka lang sa bahay or ganyan. Kasi wala na rin kaming bahay sa Pilipinas. May bahay pa kami pero doon nakatira yung mga pinsan ko.
So, ayaw rin naman namin masyadong ma-disturb yung buhay nila. Kaya, ayun, excited na umuwi. Siguro, mag-Airbnb. Saan nga ba magandang mag-Airbnb? Diyan ba sa BGC? Parang okay nga yata eh. Para naman, sa tingin ko, kabisado ko pa rin naman ang kalsada ng Pilipinas. Although, sa tingin ko marami nang nagbago. Parang tayo na. Marami na rin nagbago sa Pinas. Nakita ko nga, masaya ako kanina tinitignan ko yung Ilog Pasig na nililinis na nila at priority na ni Marcos. Ayos yung project nila. Dapat ganon. Kaya naman palang linisin, di ba? So bakit ngayon lang? Yun dati naalala ko kasi doon ako dumadaan pagpapasok ko ng trabaho. Kaya nostalgic yung feels. Yan yung flag ng Amerika. Nakikita natin dito. So, tinatawag nilang American Dream. Golden Hour. Yan tinatawag nilang Golden Hour. Diyan kami nakatira. Diyan yung natin. Bahay. So makikita nyo, diba? Ang ganda ng ang ganda ng kulay pagka ganitong panahon. Gusto ko yung ganitong panahon, yung alam mo yon, maaraw tapos malamig. Napaka-perfect sa pakiramdam yung ganitong weather. Nakakasaya. Anyway, sa tingin ko hanggang dito na lang. Wala lang, senti lang tayo today kasi ayun pala, 10 years na. To be exact, dumating ako dito nung mga January, mga ganito, January 22 or katapusan ng January nung 2014. Hindi ko na maalala, baka mas earlier than that. But yun yung start ng buhay namin dito sa Amerika. Actually, ako lang noon nang lumipat dito. And kakalungkot, mag-isa ako noon sa Chicago. Hanggang nadala ko na yung pamilya ko dito sa East Coast. Ayun guys, until next time. Salamat sa patuloy niyong panonood at patuloy niyong pagsuporta sa mga vlogs namin. Although ginagawa na lang namin to para memory memory logs namin. Most of the time pagka meron akong binabalikan na kunwari product or recipe, or kung minsan meron akong nakalimutang kailan ba kami nagbakasyon sa Canada, ganyan, or kailan nga pala kami pumunta ng ganito, binabalikan ko itong mga vlog kasi most likely yun yung pinaka-accurate na timeline na makikita namin sa buhay namin na memory logs. Kaya nakakalungkot na hindi na kami masyadong nagwa-vlog at wala na kaming memory logs for a while. So ito, susubukan natin na ibalik paunti-unti. Sana ganahan ulit tayo mag-vlog. Kahit yung mga simple at paunti-unti lang. Ayun guys, maraming salamat. God bless.